Kung tatanungin niyo ako kung sino ang lalaking nagliligpit ng baso doon sa sulok, ang lalaking nakayuko at hindi makatingin sa akin, siya lang naman ang dating fiancé ko. Tama ang narinig niyo. Siya. Ang taong ipinahiya ako sa harap ng lahat. Ang taong sumira sa puso ko ng walang awa. At ngayon, siya ang waiter ko sa sarili kong engagement party. Ramdam ko ang lamig ng basong hawak ko, at sa bawat kislap ng ilaw sa ballroom, parang nakikita ko ang sarili kong anino ng nakaraan. O di ba? Ang buhay talaga, parang gulong. Minsan nasa ibabaw ka, minsan nasa ilalim. Pero minsan, ikaw mismo ang magpapaikot ng gulong, hindi para bumaba siya, kundi para maranasan niya ang lamig ng ilalim. Hindi pa nga natatapos ang gabi, pero alam kong ito na ang pinakamemorable na kaganapan sa buhay ko. Hindi dahil sa aking bagong engagement, kahit na iyon ay isang malaking dahilan, kundi dahil sa makasaysayang pagbabalik-tanaw na ito. Marahil ay marami sa inyo ang nagtataka kung paano nangyari ito. Paano ko nagawang ipasok sa sarili kong party ang taong nagdulot sa akin ng labis na sakit? Well, umupo kayo ng maayos, dahil ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagbangon mula sa abo at pagkuha ng kapangyarihan sa sarili mong kamay. Ito ang kwento ng isang babaeng minahal, nasaktan pero lumaban. Bilang isang marketing executive sa isang kilalang kumpanya, ang buhay ko ay parang isang maayos na brochure, makintab, organisado, at puno ng magagandang pangako. Ako si Isabel at madalas akong purihin sa aking itsura. May mga nagsasabi na tila ako raw ang lumabas sa isang commercial ng shampoo, na tila laging handa sa kamera. Kung tutuusin, para sa marami, perpekto ang buhay ko. May maganda akong trabaho na pinaghirapan ko, isang malaking circle of friends na laging nandyan, at isang pamilyang sumusuporta sa bawat desisyon ko. Higit sa lahat, nasa akin si Marco, ang aking fiancé. Si Marco ay halos 10 taon kong nobyo, at akala ko, siya na ang forever ko. Matangkad siya, may magandang tindig, at may ngiting kayang tunawin ang anumang pagdududa sa puso ko. Halos lahat ng makakita sa amin, nagsasabing bagay na bagay kami. Para kaming magkasintahan sa pelikula. 5 taon pa lang kami nang mag-propose siya sa akin sa harap ng Eiffel Tower sa Paris. Ang romantic, di ba? Isang pangarap na natupad. Ang singsing na isinuot niya sa daliri ko ay kumikinang, simbolo ng aming pagmamahalan at pangako sa isa't isa. Ang lamig ng metal sa daliri ko ay kasintulad ng mainit na pag-asa sa aking puso. Simula noon, naging abala kami sa pagpaplano ng kasal. Gusto naming maging perpekto ang lahat. Ang bawat detalye, mula sa venue hanggang sa mga bulaklak, ay pinagplanuhan namin ng maaga. Ang pag-uusap tungkol sa aming kinabukasan ay ang paborito naming gawain. Madalas kaming nag-imagine ng aming magiging bahay, ng aming mga anak na maglalaro sa hardin, at ng aming pagtanda na magkasama sa isang rocking chair. Nagplano na rin kami ng engagement party, isang malaking selebrasyon para sa aming mga pamilya at kaibigan. Gusto naming ipagsigawan sa buong mundo ang aming pagmamahalan. Ang lahat ay tila nasa ayos. Ang amoy ng sariwang kape tuwing umaga, ang yakap ni Marco bago siya umalis papuntang trabaho, ang tawanan namin sa gabi habang nagluluto, ito ang mga simpleng sandali na bumubuo sa aming normal at masayang buhay. Hindi ko inakalang ang tahimik na mundong iyon ay magigiba sa isang iglap. Akala ko, ang aming pagmamahalan ay matibay na pundasyon, hindi isang kastilyong buhangin na madaling magigiba ng isang alon. Nagsimula ang lahat sa maliliit na pagbabago. Hindi ko pa noon gaanong pinapansin. Naging abala si Marco sa trabaho, o iyon ang sinasabi niya. Madalas na siyang umuuwi ng gabi, minsan ay nakatulog na ako bago pa siya makauwi. Kapag tinatawagan ko siya sa tanghali, hindi niya madalas sinasagot, at kapag nagte-text ako, matagal bago mag-reply. Ang dating madalas naming pagkikita para sa hapunan ay unti-unting nabawasan. Minsan, kapag nag-aaya ako, sasabihin niya, pagod ako, babe. Maaga akong gigising bukas. Hindi ko na lang pinipilit. Inintindi ko. Sa isip ko, normal lang iyon sa isang taong abala sa karera. Ang dati niyang masiglang kwento tungkol sa araw niya ay naging maikli at malabo. Kung minsan, magtatanong ako, kumusta ang araw mo, Hon? Ang sagot niya ay isang maikling, ayos lang, sabay abala sa cellphone. Nagsimula akong makaramdam ng bahagyang kaba. Hindi ito ang Marco na kilala ko.
Hindi ito ang Marco na excited sa bawat detalye ng buhay namin. Isang gabi, nahuli ko siyang nakangiti habang nakatitig sa cellphone niya, na parang kausap niya ang pinakamagandang bagay sa mundo. Ang liwanag ng screen ay nagpapakita ng kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Nang tanungin ko kung sino ang kausap niya, bigla niyang binaba ang phone at nagkunwaring nagbabasa ng balita. Wala, kaibigan lang, sagot niya nang walang anumang emosyon. Ang boses niya ay patag, halos walang pagbabago, na nagpataas sa balahibo ko. Ang maliit na pagtatago na iyon ay nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Pero pinili kong huwag masyadong pagtuunan ng pansin. Siguro ay stress lang talaga siya sa trabaho. Siguro ay may problema lang na hindi niya masabi. Ilang beses ko pa siyang nahuli na nagsisinungaling tungkol sa maliliit na bagay, kung saan siya galing, kung sino ang kasama niya. Minsan, sinabi niyang nasa opisina siya hanggang gabi para magtrabaho, pero nakita ko ang car service niya na pumarada malapit sa isang cave sa kabilang kanto. Nang tanungin ko, nag-imbento siya ng kwento tungkol sa isang urgent meeting na inilipat. Ang mga palusot niya ay nagsimulang maging mas komplikado. Pero sa bawat palusot, lalo akong nakaramdam ng pagkalito. Hindi ko pa rin naiisip ang pinakamasamang senaryo. Ayaw kong isipin. Masakit. At sa bawat araw, parang may pader na unti-unting nabubuo sa pagitan namin. Ang mga maliliit na pagdududa ay naging malalaking tanong. Naging mas mainitin ang ulo ni Marco. Kung minsan, nagsasagot na siya ng pataray, tila ba nagpapahiwatig na ako ang problema. Ang mga sulyap niya sa cellphone ay naging mas madalas, at madalas ay sumusulyap pa siya sa akin na parang nagbabantay kung nakikita ko ba. Isang araw, habang tulog siya, hindi ko sinasadyang nakita ang screen ng cellphone niya na nag-ilaw dahil sa isang bagong text message. Isang pangalan na hindi pamilyar, Bea. At ang mensahe, miss na kita. See you later, babe. Ang puso ko ay biglang bumaba. Parang may pumilipit sa loob ng dibdib ko. Hindi ko alam kung anong gagawin. Gusto kong sumigaw, gusto kong gisingin siya at tanungin kung sino si Bea. Pero nanatili akong tahimik. Ang aking kamay ay nanginginig habang hinawakan ko ang aking bibig upang hindi makalikha ng anumang ingay. Kinabukasan, kinausap ko siya. Sino si Bea? Tanong ko, kalmado ang tono, pero nanginginig ang bawat hibla ng katawan ko. Nagulat siya. Kitang-kita ko ang pagkabigla sa kanyang mukha at ang mabilis na pagbabago ng kulay ng kanyang pisngi. Ah, si Bea. Sagot niya, sabay iwas ng tingin. Kaklase ko lang yun nung college. May project kami sa opisina na pinagtutulungan. Ang paliwanag niya ay tila may butas, pero ano ang magagawa ko? Wala akong matibay na ebidensya. Ngunit ang pagdududa ay lumalim. Nagsimula akong maging mas mapagmasid. Napansin kong nagpapabango siya ng sobra, na parang may pupuntahan siyang special. Naging mas maingat siya sa kanyang cellphone, na parang ayaw niyang makita ko, at madalas ay inilalagay niya ito nang nakabaliktad sa mesa. Isang gabi, hindi ko na kinaya. Sinundan ko siya. Sinabi niya sa akin na may urgent meeting siya sa opisina. Pero sa halip na sa opisina, nakita ko siyang pumasok sa isang mamahaling restaurant, ang parehong restaurant na dati naming pinupuntahan para mag-date. May kasama siyang babae, isang babaeng matangkad, may mahabang buhok na kulay ginto, at nakasuot ng eleganteng dress na itim. Nakita ko silang nagtatawanan, ang kamay ni Marco ay nakapatong sa kamay ng babae sa mesa, ang ngiti sa kanyang labi ay mas malapad kaysa sa ngiting ibinibigay niya sa akin. Pakiramdam ko, gumuho ang mundo ko. Ang lahat ng pagdududa ko ay biglang naging katotohanan na masakit tanggapin. Nanatili ako sa labas ng restaurant, nakatitig sa kanila, habang ang luha ay dumadaloy sa aking mga mata, walang tigil. Ang sakit ay parang kutsilyong tumatarak sa puso ko. Pag-uwi niya kinagabihan, tinanong ko siya kung nasaan siya. Nasa opisina nga ako, sagot niya, may pagtataka sa boses. Bakit? Hindi ako sumagot. Pinili ko na lang na manahimik. Ano ang sasabihin ko? Na sinundan ko siya. Na nakita ko siya kasama ang ibang babae. Hindi ko pa kayang harapin ang katotohanan. Ang bawat sandali ng pagiging kasama niya ay naging pagpapanggap. Pakiramdam ko, nagkaroon ako ng sakit, isang malalim na sugat na hindi ko masabi sa kahit sino. Ngunit sa ilalim ng katahimikan na iyon, isang malakas na hangarin ang nagsimulang lumaki.
hindi ko hahayaan na manalo ang kasinungalingan. Ang mga araw ay naging linggo at ang tensyon sa pagitan namin ay naging mas malinaw. Hindi na kami halos nag-uusap ng matino. Ang dating pagmamahalan ay napalitan ng pag-iwas at mga lihim na parang may hindi nakikitang pader na naghihiwalay sa amin. Ang bawat sulyap niya ay may pagdududa at ang bawat salita niya ay may kasinungalingan. Isang araw, habang nagpaplano kami ng wedding details sa isang cave na paborito naming tambayan, biglang tumunog ang cellphone niya. Nakita ko ang pangalan sa screen, Bea. Sa pagkakataong ito, hindi na ako nagkunwari. Direkta siyang nag-excuse sa akin para sagutin ang tawag. Lumayo siya ng kaunti pero naririnig ko ang boses niya. Narinig ko ang pagtawa niya, ang pagtawag niya sa pangalan ng babae, at ang isang salitang I love you na bumulong siya, sa tonong hindi ko kailanman narinig mula sa kanya. Sa puntong iyon, parang may nagpindot ng switch sa utak ko. Tapos na ang paghihintay. Tapos na ang pagdurusa. Kinabukasan, inimbitahan ko siya sa isang masarap na hapunan sa isang sikat na restaurant. Akala niya ay magsusori ako sa mga pagdududa ko, o marahil ay gusto ko lang magkaroon kami ng closure na ayon sa kanya ay kailangan na. Pero ang totoo, ito ang gabi ng paghaharap. Pinili ko ang restaurant na puno ng tao, isang lugar na alam kong hindi niya magagawang magtago o makatakas. Naka-reserve kami sa isang pribadong espasyo, pero ang mga mesa ay malapit sa isa't isa, sapat para marinig ng iba ang bawat salita. Nang dumating siya, nakangiti siya, tila walang kamalay-malay sa mangyayari. Kumain kami ng tahimik, ang bawat subo ko ay parang laso na sinasadya kong lunukin. Pagkatapos naming kumain, huminga ako ng malalim. Marco, simula ko, kalmado ang boses, pero nanginginig ang mga kamay ko sa ilalim ng mesa. Kailangan nating mag-usap. Ngayon. Umupo siya ng tuwid, tila iritable. Tungkol saan na naman, Isabel? Tanong niya, may bahid ng pagkabagot sa kanyang tinig. Tungkol sa atin, sagot ko. At tungkol kay Bea. Biglang nagbago ang ekspresyon niya. Nawala ang ngiti niya at unti-unting pumalit ang takot sa kanyang mukha. Isabel, anong sinasabi mo? Tanong niya, medyo iritable na. Huwag kang magkunwari, Marco, sabi ko, ang boses ko ay matatag. Alam kong may iba ka. Alam kong niloloko mo ako. Nakita ko kayo. Napatingin siya sa paligid na parang naghahanap ng lusot o ng pinto palabas. Isabel, hindi mo naiintindihan. Walang ibang babae. Pero bago pa siya matapos, dumating si Bea. Ang babaeng nakita ko sa restaurant noon. Lumapit siya sa aming mesa, nakangiti at hinawakan ang braso ni Marco. Oh, hi, Marco. Akala ko ba magkikita tayo sa labas? Malakas ang boses niya, sapat para marinig ng mga nasa paligid namin, lalo na ng mga taong nakikinig sa aming usapan. Lumaki ang mata ni Marco. Kitang-kita ko ang takot sa kanyang mukha at ang kanyang panginginig. Bea, anong ginagawa mo dito? Bulong niya na halos sigaw. Ngumiti si Bea, ang ngiting puno ng pagmamalaki at pagmamay-ari. Nagmamadali ka kasing umuwi, so naisipan kong sundan ka. Surprise! Diba, tayo naman ang magiging engaged. Sa puntong iyon, tumayo ako. Nanginginig ang aking mga kamay, pero matatag ang boses ko. Tumingin ako sa paligid, sa mga matang nakatingin sa amin. Marco, sabi ko, sapat ang lakas para marinig ng lahat sa restaurant. Ayaw kong magpatuloy sa isang relasyon na puno ng panloloko. Ayaw ko sa taong sinungaling at traidor. Tapos na tayo. Sa harap ng lahat, sinasabi kong, tapos na ang lahat sa pagitan nating dalawa. Nagulat si Marco. Nagtinginan ang mga tao sa paligid, ang kanilang mga bibig ay nakabukas sa gulat. Ang ibang nasa restaurant ay nagsisimula ng mapansin ang aming gulo, ang kanilang mga usapan ay unti-unting tumigil. Huminga ng malalim si Marco. Kitang-kita ko ang galit at pagkabigla sa kanyang mga mata, na ngayon ay puno ng kahihiyan. Kung ganyan ang gusto mo, Isabel, sabi niya, may pagmamataas sa boses, edi tapos tayo. Magpakasaya ka sa sarili mong kalungkutan. Pagkasabi niya noon, mabilis siyang tumayo at hinawakan ang kamay ni Bea. At naglakad palabas ng restaurant, halos tumatakbo, iniwan akong mag-isa sa gitna ng mga nagtatakang tingin at bulungan. Ang hapunan na sana ay magiging simula ng pagharap sa katotohanan, ay naging pinakamalalang gabi ng buhay ko.
Ang sakit ay mas matindi pa sa pisikal na sugat. Pakiramdam ko nawalan ako ng hangin. Ngunit sa gitna ng sakit, isang ideya ang unti-unting nabubuo sa isip ko, isang ideya ng hustisya na hindi niya inaasahan. Ang sumunod na mga linggo ay naging malabo. Umiyak ako hanggang sa maubusan ako ng luha. Hindi ako lumalabas ng bahay, tila ba ayaw kong makita ng mundo ang aking pagkabigo. Ang aking mga kaibigan at pamilya ay labis na nag-alala, at sa kanilang pagmamahal, dahan-dahan akong nakakita ng liwanag. Ang sakit ng pagtataksil at ang kahihiyan ng pagiging pinahiya sa publiko ay halos ikinasira ng pagkatao ko. Hindi ko inakalang ang taong mahal ko ng higit sa lahat ay kayang gawin ito sa akin. Pero sa gitna ng aking kalungkutan, isang bagay ang unti-unting nabuo sa akin, ang galit. Galit kay Marco, galit sa sitwasyon, galit sa sarili ko dahil hinayaan kong mangyari ito. At mula sa galit na iyon, sumibol ang isang matinding determinasyon. Isang araw, habang nagbabrowse ako sa social media, nakita ko ang isang post ng isa naming mutual friend. Isang larawan ni Marco at Bea, magkasama, at sa caption ay nakalagay ang congratulatory message para sa kanilang engagement. Nakasaad din sa caption na ang engagement party ay gaganapin sa malapit na hinaharap at ang catering ay si Bea mismo dahil ang pamilya niya pala ang may-ari ng isang sikat at malaking catering company sa syudad. Isang kumpanyang kilala sa pagbibigay ng staff sa mga malalaking event sa buong Metro Manila. Bigla akong napatigil. Engagement. Ang bilis naman. At ang catering service ay sa kanila? Doon ko nakita ang isang oportunidad. Isang napakalinaw na ideya ang pumasok sa isip ko, at sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, nakaramdam ako ng kakaibang pag-asa. Ito na ang chance ko. Hindi ko siya hahayaan na makatakas ng walang ganti. Ang plano ay unti-unting nabuo sa aking isip, detalyado at tuso. Agad kong tinawagan ang kaibigan kong si Alex na nasa event planning business. Si Alex, matalino at maparaan, ay agad na nakakita ng potensyal sa aking ideya. Alex, sabi ko, ang boses ko ay matatag at puno ng pagmamadali. Kailangan ko ang tulong mo. Ngayon na. Ipinaliwanag ko sa kanya ang sitwasyon, ang pagtataksil ni Marco, at ang aking plano, sa bawat detalye. Sa simula, nagulat siya, halos hindi makapaniwala sa aking lakas ng loob. Pero nang makita niya ang determinasyon sa aking mga mata, sumang-ayon siya ng walang pag-aatubili. Ang una naming ginawa ay kumuha ng impormasyon tungkol sa catering company ng pamilya ni Bea. Nalaman namin na sila ang isa sa pinakamalaking supplier ng catering staff sa iba't ibang events sa Metro Manila, hindi lang sa kanilang sariling parties. Ito ang susi. Ang plano ay simple ngunit matalino. Kailangan kong mag-organisa ng sarili kong engagement party, isang grandiosong party na hindi niya makakalimutan. Ngunit ang pinakamahalagang detalye ay ang pagkuha ng catering services mula sa kumpanya ng pamilya ni Bea nang hindi nila nalalaman ang aking pagkakakilanlan. Gumamit kami ng ibang pangalan, ibang address sa booking, at nagpanggap na isa akong bagong mayaman na kliyente na tila galing lang sa ibang bansa at walang alam sa local gossip. Naging maingat kami sa bawat detalye, mula sa tono ng aming boses sa telepono hanggang sa aming email addresses. Nagset kami ng petsa ng party na ilang linggo lang ang agwat mula sa petsa ng engagement ni Marco at Bea, para masigurado na hindi nila ako mahahalata at masigurado rin na si Marco ay may posibilidad na ma-assign sa aming event sa tulong ni Alex. Nakakita ako ng isang bagong fiant, si David, isang dating kaibigan na naging support system ko sa mga nakaraang linggo. Alam ni David ang lahat. Suportado niya ako sa aking plano at handa siyang maging bahagi ng aking palabas. Hindi namin kailangan ng totoong engagement, kundi isang pagpapakita lamang. Ito ang magiging entablado ng aking paghihiganti at ang bawat piraso ay aking maingat na inilatag. Dumating ang araw ng engagement party ko. Ang venue ay isang granding ballroom sa isang 5-star hotel, ang pinakamagarang lugar na matatagpuan sa syudad. Ang lahat ay perpekto, ang mga bulaklak ay sariwa at mabango, ang ilaw ay malambot at kaaya-aya. Ang musika ay tumutugtog ng live at nagbibigay ng eleganteng ambience. Nakasuot ako ng isang eleganteng gown na kulay ginto na nagpapatingkad sa aking kutis at sa aking buhok na nakalugay at kumikinang. Kung dati ang sakit ang bumabalot sa akin, ngayon ay ang kumpiyansa. Bawat hakbang ko ay may pagmamalaki. Sa tabi ko ay si David, ang aking fiant.
Tahimik siyang nakatayo, ang kanyang presensya ay nagbibigay sa akin ng lakas at katiyakan. Maraming bisita ang dumalo, mga kaibigan, pamilya, at mga kasamahan sa trabaho. Nag-uusap sila, nagtatawanan, at nagdiriwang, walang kaalam-alam sa drama na magaganap. Pagkaraan ng ilang oras, habang nag-enjoy ang lahat sa cocktail hour, nakita ko si Marco. Naglalakad siya sa gitna ng crowd, ay hawak na tray ng inumin, ang kanyang ulo ay nakayuko. Nakasuot siya ng waiter's uniform na tila napakalaki sa kanya. Kitang-kita ko ang pagod sa kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay parang walang buhay. At nakita ko ang pagkabigla sa mga mata niya nang magtama ang aming paningin. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ito na. Ang sandaling pinakahihintay ko, ang bawat segundo ay tila bumabagal. Napatigil siya sa paglalakad, ang tray sa kanyang kamay ay bahagyang nanginginig. Nakatitig siya sa akin, hindi makapaniwala. Lumapit ako sa kanya, dahan-dahan, may isang matamis na ngiti sa aking labi. Marco, sabi ko, mahina, halos pabulong, ngunit sapat para marinig niya. Kumusta ka? Ang liit talaga ng mundo. Parang nawalan siya ng dila. Wala siyang nasabi, ang kanyang bibig ay nakabukas, ngunit walang lumalabas na tunog. Nagtinginan ang mga tao sa paligid. Nararamdaman ko ang pag-init ng paligid, ang pagbabago ng enerhiya sa loob ng silid. Marco, ikaw ba yan? Tanong ng isa sa aking mga kaibigan na nakakita sa kanya at nagulat. Mabilis siyang umiling, ang kanyang mga mata ay lumaki sa takot. Hindi po, sir, sagot niya, pilit nang umingiti at tila nagmamadali. Ako po ang waiter ninyo. Mayroon pa po ba kayong kailangan? Ang pagtanggi niya ay nagbigay sa akin ng kakaibang kasiyahan. Iyon ang senyales na natakot siya. Iyon ang senyales na ang laro ay nagsisimula pa lang. Pagkaraan ng ilang sandali, sinimulan na ang programa. Umakyat kami ni David sa entablado para magbigay ng salita. Hinawakan ko ang meki at habang nakatayo ako sa harap ng lahat, hinanap ko ang mga mata ni Marco. Nakita ko siya sa gilid, nakatayo malapit sa isang table, nakatitig sa akin, tila hindi makakilos. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa tray. Magandang gabi po sa inyong lahat. Simula ko, malakas at malinaw ang boses, na parang isang musika sa aking pandinig. Maraming salamat po sa pagpunta sa engagement party namin ni David. Nagpalakpakan ang mga tao, ang tunog ay bumalot sa buong silid. Niyakap ako ni David, at ngumiti ako sa kanya, isang ngiting totoo. Hindi ko po akalain na darating ang araw na ito, patuloy ko, sinasadya kong tumingin kay Marco, na ngayon ay mas nanginginig. Matapos ang lahat ng pinagdaanan ko akala ko, hindi na ako magmamahal ulit. Akala ko, masisira na ang buong pagkatao ko, at habang buhay na akong magiging malungkot. Nakita ko ang pagkunot ng noo ni Marco, at ang kanyang labi ay unti-unting pumuti. Pero, sabi ko, may diin sa bawat salita, at mumiti ako ng malapad, ang buhay ay puno ng sorpresa. Ang bawat pagsubok ay mayroong kapalit. At ang bawat pagtataksil ay may sariling ganti na darating sa tamang panahon. Dahan-dahan kong nilibot ang tingin sa mga bisita, at pagkatapos ay muling tumuon kay Marco, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. At sa gabing ito, gusto kong pasalamatan ang isa sa mga taong naging dahilan ng aking pagbangon. Ang taong nagbigay inspirasyon sa akin para bumalik ang aking lakas. Naglakad ako papalapit sa gilid ng entablado, kung saan nakatayo si Marco, ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Biglang nagulantang ang katahimikan. Lahat ng mata ay nakatuon sa aming dalawa. Marco, sabi ko, sapat ang lakas para marinig ng lahat, salamat sa serbisyo mo sa gabing ito. Hindi ko akalain na ikaw ang magiging waiter ko. Ang mundo talaga, napakaliit, hindi ba? Lalo na kapag ang karma ay gumagawa ng paraan para sa hustisya. Nagulat ang lahat. Ang bawat isa ay napatingin kay Marco at pagkatapos ay sa akin. Ang mukha ni Marco ay namumutla, tila ba naubusan siya ng kulay. Ang mga mata niya ay puno ng takot, galit at kahihiyan. Ang kanyang tray ay nalaglag sa kanyang kamay, lumikha ng isang malakas na tunog na umalingaw-ngaw sa katahimikan. Hindi siya makapagsalita. Ang buong silid ay napuno ng bulungan. Ang ibang tao ay nagulat at bumulong sa kanilang kasama. Ang iba naman ay mukhang nagtataka, at ang ilan ay tila nakaramdam ng pagkaunawa sa sitwasyon. Si Marco ay nanatili sa kinatatayuan niya, parang estatwa na walang buhay.
Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa kahihiyan at pakiramdam ko, gusto niya nalang lamunin ng lupa. Nakita ko ang isang babaeng lumapit kay Marco, ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at galit, si Bea. Narinig kong nagsimula siyang magsalita sa kanya ng pabulong, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Marco! Anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Bea, sapat ang lakas para marinig ng ilan, at tumingin siya sa akin na may galit sa kanyang mga mata. Siya ba yung ex-fiancé mo? Bakit hindi mo sinabi sa akin na siya ito? Hindi sumagot si Marco, nakayuko lang ang ulo, parang isang bata na nahuli sa akto. Ang lahat ng tingin ay nakatuon sa kanya. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit na dinanas ko ay napalitan ng isang pakiramdam ng kapayapaan at katarungan. Nakita ko ang mga mata ni Bea na puno ng galit at bigla niya akong tinignan ng masama. Lumapit siya sa akin, handa sanang sumigaw, pero pinigilan siya ng isang kasamahan niyang waiter at ng event manager. Miss Isabel, sapat na po, sabi ng event manager na mukhang nababahala sa gulo. Ngunit mumiti ako ng bahagya. Hindi po, sagot ko. Hindi pa po sapat. Kailangan po niyang malaman kung sino ang kinalaban niya at kung ano ang naging resulta ng kanyang mga kasinungalingan. Tumingin ako kay Marco na ngayon ay unti-unti nang lumuluha. Marco, sana ay natuto ka. Hindi mo pwedeng basta nalang saktan ang isang tao at umalis ng walang kahihinatnan. Ang karma ay totoo at ito ang ganti ng pagtataksil. Sa puntong iyon, tumayo si David sa tabi ko at hinawakan ang aking kamay na nagpapakita ng suporta at pagmamahal. Nagpatuloy ang gulo. Kinailangan pang paalisin si Marco at Bea sa event. Ang huling nakita ko kay Marco ay ang kanyang panginginig na katawan habang kinalagkad siya palabas, ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan at pagkabigo. Sa sumunod na araw, kumalat ang balita na parang apoy sa kagubatan. Ang catering company ng pamilya ni Bea ay naglabas ng pahayag na hindi na si Marco ang kanilang empleyado at marami sa kanilang kliyente ang kumansela ng kontrata dahil sa masamang publicity. Nabalitaan ko rin na ang engagement ni Marco at Bea ay kinansela dahil sa matinding gulo sa pagitan ng kanilang mga pamilya. Ang pamilya ni Bea ay labis na nagalit kay Marco, lalo na nang malaman nilang ginamit niya ang pangalan ng kanilang kumpanya para sa kanyang personal na interes at panluloko. Ang social media ay napuno ng mga komentong nagpapakita ng suporta sa akin at galit kay Marco at para sa akin, sapat na iyon. Pagkatapos ng gabing iyon, para akong nabunutan ng tinik. Ang lahat ng bigat na dala-dala ko ay unti-unting nawala na parang isang mabigat na pasanin na inalis mula sa aking mga balikat. Ang sakit at galit ay napalitan ng pagpapalaya at kapayapaan. Hindi ko na pinagsisisihan ang nangyari. Sa katunayan, ang mga karanasan ay nagpapatibay sa atin at humuhubog sa ating pagkatao. Si Marco, ayon sa balita na naririnig ko, ay nawala ng trabaho at nahihirapang makahanap ng bago. Ang kanyang reputasyon ay nasira at marami sa kanyang mga kaibigan ay lumayo sa kanya. Si Bea naman ay labis na naapektuhan at naging sentro ng mga tsismis at paghuhusga. Sila ay naging biktima ng kanilang sariling mga desisyon at kasinungalingan. Hindi ko na sila inisip. Hindi na sila bahagi ng aking buhay. Ang aking mundo ay nagpatuloy, mas maliwanag at mas makulay. Ako at si David ay naging tunay na magkasintahan. Sa simula, ang aming relasyon ay nagsimula sa isang pagpapanggap, ngunit sa paglipas ng panahon, nakita ko sa kanya ang isang taong totoo, mapagmahal at tapat. Siya ang tumulong sa akin na makabangon at maniwala ulit sa pag-ibig, hindi dahil sa perpekto siya, kundi dahil sa tinanggap niya ako ng buong buo. Siya ang patunay na sa bawat pagtatapos, mayroong panibagong simula. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa paghahanap ng lakas sa gitna ng pagsubok. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo, upang makalaya ka sa bigat ng galit. At ang pinakamahalaga, ito ay tungkol sa pagtanggap na ang tunay na kaligayahan ay hindi nakasalalay sa kung ano ang ibibigay sa iyo ng iba, kundi sa kung paano mo babangon mula sa bawat pagbagsak at kung paano mo haharapin ang bawat hamon. Ang bawat sugat ay nagbibigay ng aral. At sa akin, ang aral ay ito, huwag mong hahayaan na ikaw ang maging biktima. Lumaban ka. Dahil sa dulo ng lahat, ang hustisya ay darating sa paraang hindi mo inaasahan. At minsan, ang pinakamatamis na ganti ay ang makita silang bumagsak, habang ikaw ay patuloy na lumalago at lumiliwanag.